Magandang gabi po sa inyong lahat. Masalimuot po ang simula ng Ebanghelyo natin ngayon. Kung kayo po ay nakinig sa kwento ng Ebanghelyo, sabi sa atin kung paano sinalungat si Jesus, kung paano sinubok si Jesus. We all know that Jesus ministered while healing the sick, forgiving sinners, and raising up the dead. They know the power of Jesus. Alam nila ang kapangyarihan ni Jesus. At anong sabi ng mga eskriba? His power comes from the devil. Sa demonyo yan. He is possessed by Beelzebul. Chinismis na si Jesus. Fake news. Anong tawag dyan? Slander. Nagkalat ng maling balita, kasinungalingan tungkol kay Jesus para siya ay salungatin, para siya ay pahintuin. But the story did not stop there. The gospel also tells us about the relatives of Jesus. Mga kamag-anak. Anong sabi ng mga kamag-anak? He is out of his mind. Baliw yan. May topak yan. Mga kamag-anak ni Jesus yan, ha? Usually, pagka mag-anak, ang expectation natin, unang-unang susuporta. So Jesus was challenged. He was tried. Sinubok, sinalungat, pinahirapan. Pero si Jesus, hindi huminto sa kanyang misyon. Jesus did not give up in the ministry. Jesus did not stop in the mission. Jesus did not lose heart. The mission continues in the Lord. Hindi siya umayaw, hindi siya bumitaw, hindi sumuko si Jesus. And I believe this is also the message of the first reading today from the book of Genesis. Alam natin ang kwento ng paglikha. Alam natin ang kwento ng creation. God created a paradise and He created Adam and Eve. But they sinned. Nagkasala sila. At nung tinanong si Adan, bakit ka nagkasala? Anong sabi ni Adan? Si Eva He blamed Eve. And so when Eve was asked, why did you sin? Anong sabi ni Eva? Yung ahas She blamed the snake. Double jeopardy yun, ano? Nagkasala na nga, hindi pa inamin, nanuro pa ng may kasalanan. Pero, kahit nagkasala si Adan at si Eva, hindi sumuko ang Diyos sa kanyang planong kaligtasan. Oo, may parusa, pinaalis sila ng paraiso ng Eden. Oo, kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang pawisan. Subalit, isang pangako ang binitiwan. Darating ang isang tagapagligtas. This is a promise fulfilled in Jesus because God did not give up on Adam and Eve. God did not give up on humanity. Kahit nagkasala, hindi sinukuan ng Diyos si Adan at si Eva. Hindi sinukuan ng Diyos ang tao. Kahit kinwestiyon
hindi sinukuan ni Jesus ang kanyang misyon. Mga kapatid, ito ang ating Diyos. A God who will not give up on us. A God who will not abandon us. A God who will not forget us. Ang Diyos natin, kahit na anong mangyari, hindi tayo susukuan. Hindi ka susukuan ng Diyos na ito. Napakaganda ng ating responsorial psalm ngayon. Anong inawit natin kanina? With the Lord, there is mercy and fullness of redemption. Mercy and fullness of redemption. Awa at katubusan ang laging ipagkakaloob ng Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya. Awa at katubusan, pag-ibig at kaligtasan. Hindi ka susukuan ng Diyos. Pero may kasamang hamon yan. Kung hindi ka susukuan ng Diyos, ibig sabihin, yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi rin susukuan ng Diyos. At kung sila ay hindi susukuan ng Diyos, ito ang hamon. Huwag mo silang sukuan. Kung hindi tayo susukuan ng Diyos, ibig sabihin, yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi rin susukuan ng Diyos. At kung sila ay hindi susukuan ng Diyos, bakit natin sila susukuan? Kung hindi mo kayang lapitan, huwag mong lapitan. Pero ang hindi pagsuko ay ipagdasal na sana dumating ang araw na kaya mo na silang lapitan. Kung hindi mo pa sila kayang kausapin, huwag mong kausapin. Pero ang hindi pagsuko ay ang ipagdasal na dumating ang araw na kaya mo na silang kausapin. Kung hindi mo sila kayang pansinin, huwag mo silang pansinin. Pero ang hindi pagsuko ay ang pagdarasal na dumating ang araw na kaya mo na silang pansinin. Kung hindi mo sila kayang patawarin, huwag mo munang patawarin. Pero ang hindi pagsuko ay ang ipagdasal na dumating ang araw na kaya mo na silang patawarin. Hindi sumuko ang Diyos kahit nagkasala si Adan at si Eva. Hindi sumuko si Jesus kahit kinwestiyon ang kanyang kapangyarihan. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Hindi ka susukuan ng Diyos. Kaya naman, wag na wag sukuan ang pagsunod sa Diyos. Wag na wag sukuan ang pananalig sa Diyos. Amen.